up guys? Nagtataka ka rin ba kung bakit inaabot ng taon ang construction ng mga kalsada? Kung oo ang sagot mo, panoorin mo ang video na to. Guys, aminin nyo, isa rin ba kayo sa mga motorista, driver, or even pasahero na inis sa tuwing may traffic sa kalsada dahil sa mga road construction? And habang nagdadrive kayo or naghihintay kayo na makarating sa paroroonan nyo, nagtataka ka, ano ba talagang mga rason ba't nadidelay itong mga proyekto na to? So ngayon, bibigyan ko kayo ng 5 possible reasons kung bakit nga ba umaabot ng 1 buwan, 2 buwan, 1 taon, 2 taon ang paggawa ng mga kalsada. So, let's get started. First, unforeseen conditions. So guys, bago mo simulan ng pag-design ng isang road project, kailangan mo munang kalapin lahat ng mga plano na nagper-pertain for that specific location. So itong mga plano na to, ang tawag dito ay mga as-built drawings. So basically sa as-built drawings, para siyang mga record drawings kung saan doon mo makikita lahat ng mga improvements, lahat ng mga trabaho, lahat ng mga change of work, lahat ng mga trabaho. Lahat ng mga improvements na ginawa sa area na yan. So for example, doon mo makikita kung may water line ba dyan, telecommunication lines. For example, sa ibang mga bansa, may mga sewer lines. So doon mo makikita kung anong mga utilities ang nasa area na yan. And aside from that, doon mo makikita kung ano bang mga improvements ang ginawa dyan dati. So for example, anong thickness ng asphalt na nilagay dyan? Anong filling material ang nilagay sa ilalim ng kalsada na yan? However, most of the time, hindi kompleto ang mga as-built drawings. So, doon nagkakaroon ng mga problema. Paano masabi? Bibigyan ko kayo ng example, okay? So, meron akong project na hinawakan, sidewalk improvement project. So, ang scope of work lang nun is remove and replace uplifted sidewalks, curb and gutter, mga driveway approach, mga ganun. So ngayon, ang problema guys, during sa last week ng construction, mayroong nasirang electrical conduits yung contractor. Kasi yung conduit ng street lights, naka-embed pala siya sa driveway approach. So nangyari nun, nung pag-demo nung contractor, yun, nasira rin niya yung mga electrical conduits. So ang hindi nila alam, yun palang ginawa nilang damage sa area na yan is domino effect. Meron silang 200 linear feet na electrical conduits na nasira. So, dahil doon, na-delay ang project. Yun yung mga example sa mga unforeseen conditions. Yung hindi mo alam na nandyan yan, and hindi mo alam na mangyayari yan. So, yun ang isa sa mga reasons kung bakit nadidelay ang mga proyekto. Second reason, change orders. So, di ba kanina pinag-usapan natin ang unforeseen conditions? So, kung merong mga condition na ganito na kailangan mong i-repair or ayusin, and hindi siya nakaspecify sa contract documents mo, kailangan mong gumawa ng mga change orders. And typically, itong mga change orders na to, it takes money, it takes time, and it takes very long patience. In most cases kasi guys, ang mga contractor, hindi nila sinisimulan ang mga change order na work kung wala pa silang written approval from the agency. Bago nila simulan itong mga change order work na to, kailangan merong mutual agreement between the contractor and the agency. Kailangan merong mutual understanding or mutual agreement kung ano ang additional scope of work, how much is it, and time period kung kailan nila matatapos yung bagong trabaho na yan. Bibigyan ko na naman kayo ng example. So, yung last ko na project, sewer main improvement project. So, ginawa namin noon, nag-install kami ng bagong sewer main line sa tabi ng isang apartment building. So, during construction, hindi namin alam na yun palang mga main sewer line is above the main water line. And most of the time, hindi yan ginagawa. Dahil guys, for example, mag-leak yung sewer line. Kung mag-leak yan, saan siya tutulo? Sa water line, di ba? So, ayaw naman nating mag-mix yung sewer and water lines, di ba? So, ngayon, kailangan namin solusyonan yung problema. So, ang ginawa namin is, naglagay kami ng encasement sa sewer line. Para kahit mag-leak man yan siya, hindi mapupunta yung mga sewers sa mismong water line. Ngayon, yung encasement na yun, since wala siya sa ating contract documents, it's gonna be a contract change order. So, paano bang process nito? So, first, yung kanina, determine namin kung anong solution na gagawin. Second, determine the budget. Saan mo kukunin yung pera para bayaran mo yung additional work na yan? Most of the time, meron tayong tinatawag na contingency funds. So, basically, yung mga unforeseen conditions, doon mo kukunin yung pera para bayaran yan. So, after mo na-determine kung saan mo kukunin yung pera, kailangan mo na gumawa ng change order documentations. So, kailangan na yung change orders na yun is malinaw. So, kailangan masagot mo lahat ng 5 W's and 1 H. So, ano ba yun? What, when, where, when, hi?
What, when, where, who, why. And 1H, how. So, kailangan pag sino magbabasa ng change order nun, sabi niya, Ito pala nangyari nung dati. So, ito pala ginawa nila, itong ginawa nila. so, after mo ma-prepare yung mga change order documents, kailangan mo na siyang i-route for approval. So, sino mo magsasign ito? Isasend mo sa contractor, pipirmahan niya. Pagbalik sa atin, me as a project manager, pirmahan ko naman yun. Then, ibibigay mo naman sa city engineer, pipirmahan na yan. Then, bibigay na naman niya sa director, then pipirmahan naman niya. So, lahat ng mga importanteng lahat ng mga importanteng tao, kailangan nilang pirmahan yung change order na yan bago ka mag-issue ng notice to proceed for your contractor. So, di ba nakita nyo? It takes so much time to approve change orders. So, madalas, isa to sa mga rason kung bakit nadidelay ang mga projects. Third reason, delay in materials. So guys, for construction, may tinatawag tayong procurement period. Ibig sabihin yung period kung saan ina-acquire mo lahat ng mga materials, supplies, and even services para sa isang project, para sa isang proyekto. And on some cases, isa to sa mga dahilan kung bakit nagkaka-delay sa isang proyekto. Bibigyan ko na naman kayo ng isang example. So, may isa kaming proyekto na papalitan yung asphalt ng isang kalsada. So, bali papalitan namin yung buong section ng kalsada. So, 4-inch na asphalt over 6-inch na base. So, yun na nag-start ng construction. However, binigyan kami ng notice ng contractor. Sabi niya, Oy, CP, meron palang shortage ng asphalt concrete ngayon, so medyo madidelay yung delivery ng ating asphalto. so kami, ano magagawa namin, di ba? Dahil doon na-delay yung proyekto ng at least 2 to 3 weeks. Pero hindi to madalas na nangyayari, but possible pa rin siya. Fourth reason, inadequate manpower. So guys, ito hindi to madalas na nangyayari dahil most of the time, sakto naman talaga at maraming manpower ginagamit ng mga contractor. But sa experience ko, yung sinabi ko kanina na sidewalk project, di ba? Na-delay rin yung project na yun. Instead of 30 working days, is na-extend yung project ng 50 working days. Pag ganitong nadidelay yung proyekto guys, may tinatawag rin tayong liquidated damages. Ibig sabihin, pag yung contractor na-delay niya yung project na yan, imbis na 30 days, ay natapos niya yung project ng 50 days, yung 20 days na yun is babayaran niya yun. So ngayon, ang binibigay naming liquidated damages is $500 per day. So $500 times 20 days, so $10,000 ang kailangan bayaran ng contractor sa agency or sa city. Parang ano to ba? Para ma-sureball ba na yung contractor mo is gagawin niya yung project on time. Fifth possible reason, construction phases. Typically, sa isang road construction, hindi mo naman pwedeng isarado yung buong block ng kalsada na yan. Then, gawin mo yung construction, di ba? Dahil syempre, maapektuhan mo ang traffic and magrereklamo ang mga residente. So, ayaw naman natin yung mangyari, di ba? So, as much as possible, kailangan minimum lang yung mga epekto na nadudulot mo sa community during the road construction. Pero kung di mo may iwasan, syempre, kailangan mo talaga i-close yung buong kalsada. And itong mga construction phases na to, isa rin to sa mga dahilan bakit matagal natatapos ang isang proyekto. Then for example, one lane mo na i-close mo. Pag natapos yan, yung second lane na naman i-close mo. Para at least may one lane of traffic ba na dumadaloy pa rin. Alright guys, kung nagustuhan yung video na to, please hit that like button and see you in the next video. Bye!